vlog na to ay dinayo namin ang bagong highest point sa Luzon na matatagpuan dito sa Kiangan, Tinok, Bugyas Road sa Tinok, Ifugao. Maayos ang naging biyahe namin mula Manila hanggang marating namin ang bayan ng Tinok. At dito namin naranasan ang hindi inaasahang aberya na magpapahirap sa aming biyahe. Kung anong nangyari sa amin, tara, ikukwento ko sa inyo. Good evening mga sir. So tonight may ride kami ngayon. So kasama yung mga Team Road Wanderers. And may special kami kasama ngayon si Kuya Kebs. Hey Kuya Kebs! First time namin makasama si Kuya Kebs sa long ride. Pero nakasama ko na siya dati sa first time kong umakyat ng Marilaki kasama yung mga ibang tropa namin. Pero ngayon apat na motor kami. Kasama ko si Geraldo, ako si Aaron, tsaka si Trex. Yun. So nandito kami ngayon sa Plaridel Bypass sa may Shell dulo na Plaridel Bypass. Pahinga lang kami saglit and then mamaya lakad na kami ulit. So Hoy, magmotor tayo, ba't tayo maglalakad? kaya larga na kami. So yun, so medyo gabi na talaga no. Mga Gabi it's na mga 5:30. 10 o'clock in the evening and sasabihin namin mamaya kung saan kami pupunta, no? Pag medyo maliwa-liwanag na at may makikita nyo na kami ng mas maayos. So, kita-kits! Yun, sa Cabanatuan na tayo, no? So, 2 hours and 51 minutes. Pupunta tayo ng Nueva Vizcaya. Time check 11:21 PM. Touchdown Nueva Vizcaya. Time check, it's 1:47 in the morning. Meron pa kaming 38 minutes bago makarating ng Aritaw. Saan kaya dito merong bote? Oo, tara. Time check, it's 4:20 in the morning. And papunta na kami sa... Saan nga tayo papunta? Takbong Banayad. So from Aritaw, so almost 2 hours yung biyahe namin papuntang Takbong Banayad Falls. May mini falls lang kami dadaanan doon and doon na kami magbe-breakfast. So kita-kits na lang tayo ulit mamaya. Sana may iliwanag na para kita nyo kami. So mag-umaga na. So time check again, it's 5:54 in the morning. So we are 56 minutes out papunta dun sa Takbong Banayad Falls. So doon magpapahinga lang kami saglit, magbe-breakfast and siguro konting iglip kung may mga maiiglip. Pero we're very excited kasi pasikat na yung araw at medyo mas ma-appreciate na namin yung paligid and paakyat na kami na to. So yan. Let's go! Napakaganda. Wala pa yung pinaka-spot namin. Pag mini rice terraces. Grabe, ramdam namin yung lamig ngayon dito. Hindi namin alam kung ilang degrees na yung lamig niya. Siguro around nasa 20, 22 degrees.
Nakatagos yung lamig kahit naka-jacket kami. Tsaka pag umihinga kami through our mouths, umuusok-usok. Ganda ng daan dito, in fairness ha. Hindi siya sobrang lubak at sementado din, kumbaga. Then marami pang bahay, parang house, parang ano tawag dito, community. Hindi siya bayan. Galing, ganda oh. Grabe yung formation na to, ang ganda. Solid. Wow. Grabe. Tignan nyo naman yung view na to. Napakaganda. So, parang may mini rice terraces, tapos pag, and then yung merong rock formation dito na may bahay sa tuktok. Solid. Ang enchanting nung place, parang nasa ibang lugar. I mean, parang di ka nasa Pilipinas. Grabe. Sobrang lamig. Nakalimutan ko pa isuot yung gloves talaga. Oops, madulas. Ay, ang ganda oh. Good morning po. Good morning Nay. Tweet. Good morning Papi chulo. Oh, may tumatawid ah. Ganun kayo guys. Ang taas. Paano ko magtatanim sa ganyang katarik tapos paslog pa? Angas. Lamig sa mukha ng hangin. Grabe. Legit yan oh. Ang ganda. Ang ganda yan, sobra oh. Napahinto lang kami saglit dito kasi sobrang ganda. Usually makikita mo lang yung sea of clouds sa ganyan, sa Tanay, sa Marilake, pero diba yung dito sobrang ganda. Sulit din. Gandang kapal ng ano, ang kapal ng ulap. Parang drawing lang eh, no? Isang malaking canvas. Hi guys, so ito, stranded tayo ngayon dito sa gilid ng daan. Papunta na sana kami ng
takbong kabayanan or something, kabayanan. Pero nagkaroon ng error 12 yung motor natin, yung Aerox natin. So, pag ini-start is error 12. So, something. Alam ko may nasusunog dyan na, na parang part ng motor. So, standard tayo. Ano kaya gagawin natin? Ngayong pangyari. Sana mabalikan nila ako. Sana malaman nila. Hindi ako nakatunog tayo. Sige, tignan natin maya. Dito guys. So, dumating na sila Gege tsaka si Rani. So, nakita na nila ako sa wakas. Nakarating na sila doon sa pinaka-falls na pupuntahan talaga namin. Kukuha lang sila ng tools para mabuksan yung gilid. So, error 12 yung naging problema or check engine niya. Which is, normally, sakit ng Aerox yun, katagalan. Kasi may nasusunog nga na parang connector or adapter doon sa loob ng stator. Panood ko na rin yung dati. Very common siya talaga na nangyayari sa Aerox. So, unfortunately, nangyari sa atin ngayon na nandito pa tayo sa bundok kung saan bihira ang dumadaan ng mga sasakyan at mga talyer or mga motor shop. So, grabeng kamalasan naman ito. Ay, nako. Pero, it's part of the adventure, part of the trail. Sana lang magawa namin ng paraan, sana lang maayos. Or meron kaming mga options, no? Pag hindi gumana. Pero I'm hoping na kailangan lang iwan yan yung motor or something. Sana pag hindi masyadong malaking problema na kasi mahirapan kami dito sa kaso. Kaya let's hope for the best and I'll update namin kayo or update ko kayo pag pagdating nila. Gusto niya ng ulap Hi mga sir. So, dumating na sila Rani, sila Kuya Kebs, saka sila Gege. So, yun nga. Unfortunately, nagkaroon tayo ng aberya. Nagkaroon tayo ng check engine error sa motor natin. So, stranded kami dito sa sa pwesto na to. Thank you kay tatay doon kasi pinatuloy niya kami dito sa parang shed dito. Pero sobrang fog. Then, inulan din sila, kaya medyo basang-basa din yung mga damit nila. And kasi Rani, yung tigas ng katawan, no? Nagpapalamig ko. So, tamang kape muna kami dito para maibsan yung lamig namin. Tsaka, para makapag-isip kung ano yung magiging next move namin. Paano kami makakalis dito or paano namin matatransport yung motor ko papunta sa city or sa shop kung saan pwede magawa yung pinaka check engine niya. So kita-kits mamaya, update namin kayo. So option namin ngayon is hilahin muna yung motor para hanggang sa makahanap kami ng motor shop. So hihingi tayo ng tali kay tatay dun. Try po namin. Pwede po bang mayroon? Yung round. So, yan. So, try natin tong pera mo. Nito. Ayoko kasi magtiwala din sa bawal niya. Abang niya. At least ganyan lang. Yan. Kasi mauna na kami doon sa paahon. Para may yakit ko to. Tapos pag paakit na kayo, Tulak. Yeah. Dahan-dahan lang. Ano ka muna, higit ka muna konti.
Sige, sige. Okay. Tarik ka. Dito ay sinubukan namin hilahin ang aking motor gamit ang motor ni Kev. Kaya, Kev? Baka di kayanin, Kev. Di kaya, Kev. Di kaya. Mapipigtal, mapipigtal. Oo. Oo, yung itim. Pero dahil sa sobrang tarik at sinamahan pa ng ulan ay di rin kinaya. Kev, huwag na natin pilitin. Maano yung brake mo? Masusunog. Atras ka ng konti. Huwag na natin pilitin. Di kaya, Kev. Ano mo na, tanggal mo na yung ano, yung itim mo, yung tali. Pagpatag kaya. Kaso steep kasi to eh. Ay, dalawa tayo dito. Wait lang. Tatanggalin ko sa side. Oops. Pero maganda sumakay ka. Para pag kumain. Hindi, mabigat. Hindi, para makaalalay mo ng gano'n. Hindi, diyan ka nila sa gilid. Okay. Sabi ni Kuya, mga dalawang ahon pa, pero ito daw yung mataas. Okay lang. Ito okay na to. Ayan mga katres, sinutulak na namin. Medyo mataas to. Medyo mataas. Pero mas maganda na to. Kaysa magabang kami. Yeah. Gilid tayo kanto. Pwede magpahinga. Tali natin to para nahihila ko. Ako hihila. Natali na to, Cha. Oh, may nakatali yan. Ay, wait lang, side. So, yes. So, binuhat namin yung motor. Tinulak namin yung motor. Wala dun. Sa pinanggalingan namin kanina. Dun sa dulo, paakyat. So, grabe incline yan. Then, dito kami bumagsak sa... Tilungan kami ni Kuya. Kuya, salamat! Anong pangalan mo, Kuya? Alfredo. So, tinungan kami ni Kuya Alfredo. Thank you, Kuya Alfredo. So, ayun guys, no, si Gege at si Kuya Kev ay pumunta sa Kaingan para humingi ng rescue kasi din yung pinaka town proper. And sobrang shoutout kay Latres, kay Geraldo Lacotero at kay Kuya Kev sa magtulong sa akin, no, sa sobrang hassle na ginawa ko, pero di pa rin iniwanan, di pa rin niya lang ako iniwanan yung tropa. Kaya sobrang
sobrang hassle nung trip na to. Ngayon pa tayo nadiraan. Although hindi naman talaga inaasahan, hindi naman talaga sinasadya. May ganun talagang mga sitwasyon. Kaya every time, palagi pag magre-ride kayo, lalo na pag motor, make sure na nasa kondisyon. Actually, before naman tayo pumunta dito or bago tayo walis, pina-check up natin talaga yung motor. Hindi lang talaga natin nasa na yung error 12 pa yung may encounter natin. So, hintayin lang kami saglit dito. Salamat kala kuya again, another blessing sa amin. At tinulungan kami iakit yung motor mula doon sa baba na yun. Akala ko wala Bakit nang dito? makakatulong sa amin. Yeah. At tuluyan ang mababaliwala ang aming Kaya na kami. biyahe. Pero magaling Kaya talaga ang Diyos. Kita-kit mamaya. Pinadala niya si Kuya RJ. Namin sobrang grabe. Hirap patanggalin. Lugaw. Sunog. So, yun do kasi talaga yung usual na problem pag error 12. Nasusunog yan. Yung mga sir, ito yung nasunog na stator. Yan. Nakita nyo, sunog na sunog siya. Patay mali siya, kaya ito. So, yung ginagawa ni kuya, Nararekta niya. nire-recta niya na lang yung wirings. Para pansamantagal, no? Pansamantagal. Gumana siya. So, papalitan na lang natin to pagbalik natin ng Manila. Iwanan mo naman yung motor dito. Oo nga. Oh, balikan ko na lang. Angkas ka na lang sa amin. Kuya RJ from shop niya. Yung pangalan ng shop niya is AJ Shop. Dito sa Kiangan Center? Kiangan Center? Mongkilong. Sentro ng Kiangan. So, pag nasiraan kayo along the area, hanapin niyo si Kuya Kuya RJ. Pero hindi pa naayos. Ayos lang yun. At least nga yung pag-asa namin maayos, tumaas. Kanina wala na kaming pag-asang maayos yung yung motor. Kahit walang pesa pwede nang pagganaan ng motor sabi mo. Salamat din pala kay Tatay Ronaldo sa pagpapatuloy niya sa amin dito sa bahay niya habang habang naghihintay kami. So, Hindi nagkaroon ng hinihintay na lang namin na mas malaman yung natin. matape tong mga to. Iba talaga. Ang sarap sa tenga. Ang sarap sa tenga. Patay na sa salve. Para maitry. Sobrang galing. Sobrang lupit si Kuya RJ. Kapag-aran niya. Hindi ko nakakaba eh. Hindi kami nagkamali sa'yo, kuya. Isa kang anghel. Isa kang bayani. Isa kang bayani kay RJ. Yun, sobrang galing. Sobrang Ito na yan. Yan na. yung kaba namin na hindi siya mandar siya. Pero sana tuloy-tuloy siya. Isa pa. Isa pang try. One more. Nice one. Wala na yung error 12. So kanina may error 12 yan. Ngayon wala na. So, solid. Galing. Motor na sa Tay. Sayang Tais. Kung ano talaga, iwanan ko na dito yan eh. Iwanan na sa atin. Eh, ginawa. Sininyas niya. Hindi maayos eh. Ayun, so ngayon, direkta lang muna ni Kuya RJ yan. Pero pag uwi nga natin ng Manila, papaservice na natin kagad para Papahinang mo lang yun. para maayos siya. Thank you po uli pag napasyal po kami uli dito. Dadala kita pasalubong. Oo. Ingat. Salamat Kuya RJ. Salamat. So yun guys. Blessing in disguise sa amin si Kuya RJ. Sobrang lupit. Salamat din kay Kuya Kebs at kay Geraldo Racochero sa paghanap dun sa mekaniko namin ngayon. Solid. Kaya pag medyo nasiraan kayo dito sa bandang Kaingan,
Hanapin nyo lang si Kuya RJ. So yun, ipopost na lang namin yung Facebook page niya para pag halimbawa kailangan yung tulong, tsaka yung contact number niya. Pag kailangan yung tulong, madali niyo siyang makontak. So yun, kay Tatay Ronaldo, salamat po. Salamat sa kape tsaka sa tinapay. Let's go. So punta na kami sa highest point, and then from highest point diretso na kami na Mount Timbuk naman. Marami nang nawalang oras dahil dito sa hassle na nangyari na to, pero sobrang thankful pa rin ako sa mga tropa, at thankful din ako kasi walang nangyaring masama o hindi nangyari to habang bumabiyahe kami na malala, no. So at least nangyari to nung nandito kami, hindi pa kami umaandar. Kaya yun. So again, everything happens for a reason, sabi nga nila. Kaya magpasalamat tayo na safe lang lahat. Walang aberyang, walang nasaktan kumbaga. May aberya, pero ayun nga, nagawa naman ng paraan. Let's go. At nagpatuloy na nga ang aming biyahe. Gusto ko nagpapasalamat sa mga taong tumulong sa amin, at higit sa lahat sa mga tunay na tropa na hindi ako iniwan sa oras ng kagipitan. Solid kayo. Welcome to the new highest elevation of the Philippine Highway System! Woo! Oh my God! So we're here at the new highest elevation of the Philippine Highway System. So sobra yung daming pinagdaanan namin sa day 1 na to. Grabe. From the start, doon, tapos nagkaroon ng delay sa motor. Pero sobrang ang daming naging blessing, ang daming tumulong sa amin sa trip na to. Blessing in the sky. Blessing in the sky and blessing in disguise. Shoutout sa inyo lahat. Isa sa mga memorable na naman na trip, na ride namin to. First time na sumama sa amin ni Kuya Kev. Di ko alam kung ulit pa siya, pero matagal-tagal, pero sana nag-enjoy ka. Nag-enjoy. So yun, pupunta na kami ngayon sa Mount Timbuk para makakain na kami ng lunch. Gutom na kami. Siguro mga 30 minutes roughly yung babiyahin namin papunta Mount Timbuk. And then after that, pahinga na, siesta siguro. Tapos tignan namin kung anong magagawa namin mamayang gabi. Sige, so kita-kits mamaya. Grabe.